Tuwing umaga, nagigising ako ng 6 oras 15 minuto, sa parehong oras gaya ng dati. Nilagay ko ang kamay ko sa alarm clock at pinatay ito. Hindi hinayaang makagambala kay Sarah ang tunog ng ring. Hindi siya nakakatulog ng mahimbing, at kung gigisingin ko siya ng masyadong maaga, magiging magulo ang buong araw, walang matutuwa. Bumangon si Thomas sa kama, pumasok sa banyo, nagwisik ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa salamin, ang mga bakas ng oras ay nagsimulang lumitaw ng malinaw sa kanyang mukha, mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, at ang mga uban ay magulo. Binago siya ng buhay, ngunit hindi iyon makapagbibigay sa kanya ng pagsuko. Tumingin ako sa salamin, pilit na ngumiti. Sa 42 taong gulang, nakatingin sa aking mga mata sa salamin, nakikita ko na ang lahat ay lumana. Pero siguro, sa kaunting tiyaga lang, malalagpasan ko lahat. Si Sarah, ang aking anak, ang tanging motibasyon na tumutulong sa akin na makaligtas sa mahihirap na araw na ito. Naghahanda siya ng almusal, narinig ang malambot na yabag mula sa kwarto ni Sarah. Bumukas ang pinto ng kwarto niya, napangiti siya sa mahinang tunog ng mga yabag sa lumang sahig na gawa sa kahoy. Naglakad si Sarah papunta sa kusina, hawak-hawak pa rin ang kanyang inner whisker stuffed rabbit. Sarah, Dad, naalala mo bang magdala ng cookies ngayon? Thomas, oh, it's the same old story. Minsan lang, and it's been haunting you ever since. Ngumiti si Sarah, isang matamis na ngiti na alam ni Thomas na makakapagpagaan ng kanyang pag-aalala. Naghanda sila ng almusal na may kaunting biro, nagpapagaan ng kalooban. Ang buong umaga ay tulad ng iba. Pero may mali. Isang pakiramdam sa aking puso, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Simula nang umalis ako sa bahay, nagsimula ng takpan ng hamog ang maliit na kalyeng tinitirhan ko. At hindi lamang anumang hamog. Makapal, malamig at kakaibang tahimik. Dumungaw si Sarah sa bintana ng kusina, nalalaki ang mga mata nang makita ang mga anino na dumadaan sa labas. Sarah! Tay, tignan mo! Parang isang bagay sa horror movie. Marahan na umiti si Thomas, ngunit may hindi maikakailang damdamin sa kanyang puso. Iba ang katahimikan ng umagang iyon sa iba. May nanonood sa kanila. Thomas nagsalaysay. Sinubukan kong isipin na nagkataon lang. Kakaibang umaga lang. Ngunit hindi pa rin ako iniiwan ng pagkabalisa. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko may naghihintay, bagay na hindi namin masyadong maintindihan. Tumalon si Sarah sa upuan, kumain ng mabilis na almusal at umalis ng bahay. Pinagmasdan ni Thomas ang kanyang anak na babae sa ulap, pinagmamasdan ang kanyang maliit na figura na nawala sa makapal na kadiliman. Hindi ko maipaliwanag. Napakakapal ng hamog, malabo ang lahat. Hindi ko makita ng malinaw ang daan sa unahan. Pero nandoon pa rin ang takot, parang multo na walang hanggan sa isip ko. At nang lumingon ako, lumingon kay Sarah sa huling pagkakataon bago pumasok sa paaralan, naramdaman kong may kulang sa akin. Sa oras na yon, hindi niya alam na napakataas pala ng halagang babayaran para sa katahimikan ng umagang iyon. Ang hamog na ito ay hindi lamang isang natural na kababalaghan. May dala itong kakaiba. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang mga umaga sa maliit na bayan ng Millbrook ay nagsimula tulad ng iba. Ang madilim na liwanag ay nasala sa mga kurtina patungo sa tahimik na silid. Ang mga unang sinag ng sikat ng araw ay lumikha ng mga manipis na guhit ng liwanag na nagniningning sa kisam. Isang banayad na simoy ng hangin ang humihip sa mga siwang ng mga bintana, dala ang malamig na hangin sa umaga.
Narrator Thomas. Tuwing umaga, eksaktong 6 oras 15 minuto ang gising ko bilang isang ugali. Regular na tumutunog ang alarm clock araw-araw, ngunit ako ang palaging nag-o-off bago ito makaistorbo kay Sarah. Mahimbing pa rin siyang natutulog sa kwarto niya kasing amo ng anghel. Ayokong gisingin siya ng maaga. Hindi dahil sa ayaw kong istorbohin siya, kundi dahil alam kong kung gumising siya ng masyadong maaga, magiging digmaan ang buong umaga. Isang digmaan ng galit, hindi makatwirang hiyawan, at pagkahapon na hindi namin gusto ni Sarah. Tumayo ako at bumangon sa kama. Malamig. Tumagos sa balat ko ang lamig ng madaling araw. Hinugasan ko ng malamig na tubig ang mukha ko at humarap sa salamin. Ang aking mga mata ay pagod at minarkahan ng mga taon. Narrator Thomas. 42 taong gulang. Hindi isang katandaan, ngunit ang pakiramdam ng pagkapagod na para bang pinapagod ako ng oras ay malinaw na naroroon. Lalong lumalim ang mga kulubot sa aking mga mata, mas maraming kulay abo na buhok ang lumitaw, at alam kong hindi maitatago ng lahat ng mga palatandaang ito ang katotohanan. 8 taon ng pagiging nag-iisang ama ay nag-iwan ng pangmatagalang sugat. Pero kaninang umaga, iba ang nararamdaman ko. Ang katahimikan. Napakabagal ng paglipas ng oras, parang bumagal ang lahat para mas maging aware ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Narrator Thomas. Para sa agahan, mabilis kong inihanda ang paboritong pagkain ni Sarah, peanut butter at banana sandwich, kasama ang maliliit na biskwit na lagi niyang hinihiling. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagkain ito, gaano man kaabala ang buhay. Pumasok si Sarah sa kusina, magulo ang buhok, inaantok pa ang mukha. Umupo siya sa upuan, hawak-hawak ang kanyang lumang stuffed rabbit and her whiskers, ang unang regalong binili ko sa kanya noong siya ay 3 taong gulang. Sarah, hikab. Daddy, may cookies ba ngayon? Panaginip ang boses niya, parang wala ang mundo sa labas. Tumingin ako kay Sarah, umiti, nakaramdam ng kaunting saya sa paningin niya. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip ang mga hirap na kailangan kong harapin, ang pagiging single father, ang padalos-dalos na umaga, ang mga oras na kailangan kong magtrabaho ng double shift para mabuhay. But it was all worth it, basta nasa tabi ko lang si Sarah. Narrator Thomas. Si Sarah lang ang dahilan kung bakit ako nakatayo pa sa buhay na ito. Hindi madali ang pagiging single father, pero kung kaya kong gawin ang lahat para sa anak ko, willing ako. Nagluto silang dalawa ng almusal at masayang nagkwentuhan. Ilang minuto lang ay natapos na si Sarah sa pagkain, nilalaro ang cookies. Sarah, nakatingin sa bintana. Tay, kakaiba ang panahon ngayon. Sobrang kapal ng hamog, parang kakaiba. Ibang-iba ang boses ni Sarah sa mga nakaraang panahon. Tila nag-aalala siya, ang mga mata niya ay nakatingin sa labas ng bintana na para bang ibang mundo ang kanyang tinitingnan. Narrator Thomas. Tumalikod ako para tumingin sa labas ng bintana. Madaling araw noon, ngunit makapal ang hamog na bumabalot sa buong bayan ng Millbrook. Ngunit ang hindi ako mapalagay ay hindi ang hamog. Ito ay ang malabong pakiramdam, isang bagay na mabigat na tumatakip sa hangin. Parang iba ang hangin kaninang umaga. Hindi lamang makapal ang hamog, ngunit tila pa rin, hindi isang hininga ng hangin, hindi isang paggalaw. Si Sarah, nalalaki ang mga mata, hindi pa rin maalis ang tingin sa tanawin sa labas. Sarah, nanininig. Pere, feeling ko parang may nakatingin sa atin.
Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin ng malabong takot, bagay na hindi ko maipaliwanag. Kahit pilit kong i-assure sa kanya na fog lang, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang bumangon sa loob ko. Narrator Thomas. Tumingin ako sa mga mata ni Sarah. Tama siya. Ang katahimikan nitong umaga, ang nakapangingilabot na katahimikan ng maulap na ulap, ang lahat ay mali. Kailanman ay hindi naging ganoon kakapal at tahimik ang hamog. Walang hangin, walang buhay. Isang malamig na buto at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Inabot ko at tinapik-tapik ang ulo ni Sarah, pilit na pinapakalma ang takot niya, pero sa pagkakataong iyon, hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa aming maliit na bayan. Narrator Thomas. Parang tumigil ang lahat. Ang buong mundo sa paligid ko, mula sa bahay na ito, hanggang sa pamilyar na kalye, hanggang sa kapayapaan ng Millbrook, tila may hinihintay ang lahat. At alam kong hindi ito magandang bagay. Sa ilang nakalsada, ang hamog ay makapal na parang isang madilim na kurtina na sumasakop sa lahat. Ang madilim na liwanag ng umaga ay hindi makakapasok sa makapal na ulap. Si Thomas ay nakaupo sa likod ng manibela. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinitingnan ang kalsada sa unahan, ngunit isang walang katapusang kapusyan ang kanyang nakikita. Naging malabo ang lahat, parang naglaho ang mundo sa likod ng kurtinang iyon ng hamog. Narrator Thomas. Wala pang nagtuturo sa akin kung paano magmaneho sa hamog na tulad nito. Ang mga kalye ay desyerto, walang isang sasakyan ang gumagalaw, at ang tanging naramdaman ko ay ang hamog na bumabalot sa akin. Sa bawat pagpindot ko sa pedal ng gas, wala akong makitang higit sa ilang metro. Para akong nagmamaneho sa walang katapusang kawalan kung saan ang lahat ay blur. Tahimik na nakaupo si Sarah sa likurang upuan, nakatingin sa labas ng bintana na may tensyon na ekspresyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang pinalamanan na kuneho na si Emir Whiskers. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa hamog sa labas. Sarah, nag-aalala. Pare, wala akong makita. Sobrang kapal ng hamog ni. Narrator Thomas. Tiyak na may mali. Ang hamog na ito ay hindi katulad ng iba. Ito ay hindi malinaw tulad ng dati. Ito ay parang isang kumot ng katahimikan, walang hangin, walang paggalaw. Katahimikan lamang at panganib. Habang nagmamaneho, nakatanggap si Thomas ng text message mula sa paaralan. Mabilis niyang binuksan ang phone niya at binasa ang urgent message. Text mula sa paaralan. Delikado ang lagay ng panahon. Bawal lumabas ang mga mag-aaral. Siguraduhin na ang lahat ng mga mag-aaral ay nasa kanilang mga silid-aralan. Mangyaring maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Mangyaring huwag lumabas sa labas. Sinusubaybayan namin ang sitwasyon. Tumibok ang puso ni Thomas. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanyang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumalaki. Natakpan na ng hamog ang bayan at ngayon sarado na ang paaralan. May darating ba? Narrator Thomas. What's going on? Bakit may announcement na ganyan? What happened to the school? At bakit? Kahit na nagmamaneho ako ng napakabilis, wala akong makita kundi ang makapal na ulap na ito. Sa ngayon, ang sasakyan ay malapit na sa paaralan. Lahat ng nasa labas ng bintana ay tila malabo, parang may bumibigat sa hangin. Naramdaman ni Sarah na may mali, hindi lamang sa pagbabago ng panahon, kundi pati na rin sa kakaibang pakiramdam sa hangin. Sarah, nakaramdam ng takot. Dad, something is watching us.
Feeling ko may nakatingin. Narrator Thomas. Sarah, don't worry too much. Fog lang, ihahatid na kita sa school. Sinubukan ni Thomas na bigyan ng katiyakan si Sarah, ngunit lalo lamang siyang natakot sa sinabi nito. Lalong lumakas ang kakaibang pakiramdam sa hangin, na para bang may nagmamasid sa kanila mula sa kung saan, sa ulap na iyon. Huminto ang sasakyan sa paaralan, ngunit makapal pa rin ang hangin sa labas, walang iba kundi isang nakakatakot na katahimikan. Naglakad na sina Thomas at Sarah papasok sa paaralan, nasiksikan pa rin sa mga estudyanteng nakakulong sa kanilang mga silid-aralan. Gayunpaman, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa hangin na hindi nagpapagaan sa sinuman. Biglang nag-ring ang phone ni Thomas. Tumingin siya sa screen at lumabas ang numero ng telepono ni Principal Harrison. Nadurog ang puso niya dahil alam niyang may nangyayari. Narrator Thomas. Nang matanggap ko ang tawag na yon mula sa Principal Harrison, alam ko. Hindi ito magiging maganda. At ang boses niya ngayon ay hindi tulad ng dati. Sinagot ni Thomas ang tawag at umalinggaw ang boses ni Principal Harrison, hindi na kalmado gaya ng dati. Apurado ang boses niya, balisa, parang may itinatago siyang importante. Principal Harrison, nanginginig. Thomas, I need you to come for Sarah immediately. Lockdown ang school. May mga alien creatures out there, umaatak. You have to come right away. Huwag mong palabasin si Sarah. And don't look at them. Narrator Thomas. I've never heard his voice like that. His words was like a warning, and they made me feel the weight of the truth. Alien creatures. How could that? This whole town, everything I know about it, now threatened. Si Thomas at Sarah ay agad na lumabas ng paaralan sa kabuluhan. Ang mga tao ay tumatakbo sa paligid, at ang mga hiyawan ay narinig mula sa isang lugar sa paaralan. Tumingin si Sarah sa paligid na may takot sa kanyang mga mata, ngunit hinawakan lamang ni Thomas ang kanyang kamay ng mahigpit. Hinila siya palabas ng bakuran ng paaralan. Narrator Thomas. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero isang bagay ang alam kong sigurado, nagbabago ang lahat. Nagbabago ang lahat. At hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Magulo ang atmosphere sa labas ng school. Nagdagsaan ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan, sinubukan ng mga guro na mapanatili ang kaayusan, ngunit walang sinuman ang makapagpapawi ng takot sa kanilang mga mata. Napakakapal ng hamog sa labas kaya walang nakakakita ng malinaw. Ngunit habang naglalakad sina Thomas at Sarah palabas ng paaralan, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang hamog ay hindi lamang makapal, ngunit nakakatakot din, parang lumiliit ang lahat, parang lumiliit ang mundo sa kanilang paligid. Narrator Thomas. Iba na ang hamog sa pagkakataong ito. Lahat ay mas malabo. Malabo na ngayon ang mga pamilyar na kalye, naiwan na lamang ang kakaiba, nakakatakot na mga anino. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ko. Mga hugis lang, mga anino na hindi maipaliwanag. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may gumagalaw sa ulap, sumusunod sa amin, isang hakbang lang ang layo. Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Sarah, hinila siya palapit. Naramdaman nilang dalawa ang tensyon sa hangin, parang sasabog na ang lahat sa labas. Narrator Thomas. Sarah, huwag kang tumingin sa paligid. Ipikit mo ang mga mata mo, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang titigil. Kumapit si Sarah sa kamay niya, pero hindi maiwasan ng mga mata niyang tumingin sa labas. Lumipas ang mga anino, at pagkatapos, isang boses ang nagmula sa likuran, isang boses na agad nakilala ni Thomas. Pero mali, baluktot, hindi tulad ng naalala niya.
Malayong boses ni Principal Harrison. Thomas! Sarah! Buksan mo ang pinto, alam ko kung nasaan ka. I can help you, open the door, I'm Harrison. Napahinto si Thomas na lalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Boses ng principal, pero hindi boses ng principal ang kilala niya. May hindi tama. Narrator Thomas. I know his voice, but that voice it's wrong. His voice is hoarse and strange. The way he says my name, saying Sarah's name, it's not like him at all. Something is playing with us. Napalingon si Sarah sa direksyon ng boses. Makapal na fog lang ang nakikita niya, walang malinaw na hugis maliban sa gumagalaw na mga anino. Ngunit pagkatapos muli, ang boses ay umalingaw-ngaw, sa pagkakataong ito ay mula sa ibang pamilya. Isang boses mula sa malayo, boses ni Miss Russell. Sarah! Dad, si Miss Russell. Dala ba niya ang mga gamit mo sa school? Ipasok mo na to para sa akin. Nakaramdam ng lamig si Thomas sa kanyang mga paa. Ang mga boses na ito ay pag-aari ng mga taong kilala niya, ngunit bakit parang mali? Lahat sila ay nabaluktot, lahat ay may hindi maipaliwanag na kakaiba. Sinusubukan ng mga nilalang na ito na linlangin sila, gamit ang pamilyar ngunit pangit na mga tunog. Narrator Thomas. I can't let Sarah hear this. I can't let her be fooled. These creatures are not people we know. They're entities. Hollow ones, creatures that are not real, trying to get us to open the door para makapasok sila. Ang mga anino ay patuloy na gumagalaw, kung minsan ay mas malapit, minsan ay mas malayo, ngunit sila ay palaging nandyan, palaging nanonood sa kanila. Naririnig ni Thomas ang mga tinig ng kanyang mga kapitbahay, ang mga boses ng kanyang mga kaibigan, ang mga boses ng mga pamilyar na tao sa bayan, ngunit lahat sila ay baluktot, wala sa lugar. Sa bawat paglingon niya, lumalapit ang mga anino ng mga nilalang. Sarah, natatakot. Dad, I see them. Yung mga figures nakatingin sila sa atin. Ayoko nang tumingin. Hinawakan ni Thomas ang kamay ng kanyang anak, hinila siya papasok sa kotse, hindi nangahas na tumingin sa labas. Alam na alam niya ito. Kung titignan nila ang mga nilalang na yon, sila ay maluloko, at pagkatapos, hindi sila makakatakas. Narrator Thomas. Hindi. Hindi natin sila titingnan. Hindi ko hahayaang lokohin tayo ng mga nilalang na yon. Never. Bumilis ang sasakyan sa makapal na hamog, tanging ang tunog lamang ng makina ang umalingaw-ngaw sa katahimikan, na para bang lahat ng ibang tunog ay nilamon ng hamog. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagtagal. Biglang may malakas na ingay mula sa labas ng sasakyan, parang may malaking bagay na humampas sa bintana ng sasakyan. Parehong nagulat sina Thomas at Sarah, tumibok ang kanilang mga puso. Niyakap ni Sarah ng mahigpit si Emmer Whiskers, na lalaki ang mga mata sa takot. Narrator Thomas. Alam ko ito. Pinipilit tayo ng mga nilalang dyan, hindi tayo pinapaalis. Kung hindi ako kalmado, kung hindi ko poprotektahan si Sarah, hindi tayo mabubuhay. Sa labas ng bintana, mabilis na dumaan ang blur. Pero maya-maya, may umalingaw na boses. Sa pagkakataong ito, boses iyon ng isang pamilyar na tao, isang taong palaging itinuturing na kaibigan ni Thomas. Isang boses mula sa malayo, boses ni Jack, isang matandang kaibigan. Thomas, alam kong nasa sasakyan ka, nakikita kita. Buksan mo ang pinto, maililigtas natin si Sarah. Buksan mo ang pinto, poprotektahan kita. Sa sandaling ito, lumingon si Thomas kay Sarah, puno ng pag-aalala ang mga mata nito, ngunit hindi na niya matingnan ang boses na iyon. Ang mga nilalang na ito ay hindi ang mga taong kilala niya. Nagpapanggap silang magkaibigan,
kamag-anak para akitin siyang buksan ang pinto. Ang oras sa bahay ay nagsimulang bumagal, na parang bawat minuto, bawat segundo ay humahaba. Natatakpan pa rin ng hamog ang mga bintana, at ang mga kakaibang nilalang, walang hugis na mga anino, ay patuloy na gumagalaw sa paligid ng bahay. Regular na umaalingaw-ngaw ang kanilang mga tunog, na parang sinusubukang lumapit, na nagkukubli sa mga dingding ng bahay. Narrator Thomas. Ang bahay na ito, kung saan kami ni Sarah ay nakaramdam ng ligtas. Ngunit ngayon, ito ay naging isang selyadong kahon, na walang mga butas, walang daan palabas. Ang makapal, nakasusuklam na hangin ng hamog ay tila nagbabanta na lamunin ang buong mundo, at kami, isang maliit na bahagi, tulad ng mga insekto na nakulong sa isang darapon. Tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan na yon ang higit na natatakot sa akin. Tumayo si Thomas malapit sa bintana, dali-daling hinila ang mga kortina. Hindi siya nangahas na tumingin sa labas, hindi siya nangahas na harapin ang mga anino na alam niyang hindi tao. Nagpatuloy ang mga katok na parang may gustong pumasok, pero hindi siya naglakas loob na buksan ang pinto. Nakaupo si Sarah sa sulok, na lalaki ang mga mata, hawak-hawak si Emmer Whiskers. Sarah, nanginginig, natatakot. Daddy, nasa pintuan na sila. Miss Russell calls my name. Daddy, ayoko tumingin. Natatakot ako. Lumuhod si Thomas, tinapik ang kamay ng kanyang anak, sinusubukang patatagin ito, ngunit siya mismo ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Bawat katok ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga boses sa labas, mga boses na sobrang pamilyar, ngunit pangit, mali, hindi ang mga taong kilala niya. Narrator Thomas. Boses ni Miss Russell, boses ni Elra Peterson, lahat ng boses na narinig ko sa buong buhay ko. Pero nagkamali sila, hindi sila. Hindi sila ang mga kaibigang nakilala ko. Paano ko sila bubuksan ng pinto? Hindi ko kaya. Kailangan kong protektahan si Sarah. Tumayo si Thomas, napagpasyahan na kumilos kaagad. Siya ay nagmamadali sa paligid ng bahay. Hinaharangan ang lahat ng mga bitak sa mga pinto, gamit ang mga kasangkapan upang harangan ang mga bintana na bumubuo ng isang proteksyon na bilog sa paligid ng mag-ama. Nakaupo pa rin si Sarah, hawak-hawak ng mahigpit si Emmer Whiskers, puno ng pag-aalala ang mga mata. Narrator Thomas. We can't leave any gaps, can't let anything in. Gumamit ako ng furniture, blankets, everything I had to block every window, every hole. Pero siguro, ang pinakakinatatakutan namin ay hindi yung mga ingay sa labas, but what awaited us this night. The creatures, they had not human. But they had the ability to make me think they were the most familiar people. Nagpatuloy ang katok sa pinto, na ngayon ay nagiging mga yabag na palipat-lipat sa bahay. Bawat hakbang ay parang paalala ng paparating na panganib. Ang mga boses ay tila nanonood, sumusubok, naghihintay ng maling sandali. Narrator Thomas. Nandyan lang sila sa labas. Naririnig ko ang mga yabag nila, ang paghinga nila, na parang sinusubukan nilang makapasok. Hindi ako makatingin. Hindi ako papayag na mahina ako. Dapat protektahan si Sarah. Kahit huling beses na, hindi ko sila papapasukin. Biglang umalingaw-ngaw muli ang boses mula sa labas ng pinto. Sa pagkakataong ito ay boses ng matalik niyang kaibigan na si Jack, ngunit hindi ito naalala ni Thomas. Paos ang boses ni Jack, na distorbo sa hindi maintindihang paraan. Boses mula sa labas ng pinto, Jack, pangit na boses. Thomas. Alam kong nandoon ka, buksan mo ang pinto, poprotektahan kita. Magiging okay kayo ni Sarah, buksan mo ang pinto, ako si Jack. Tumingin si Sarah sa ama, hindi na kasing linaw ng mga mata niya kanina. Nagsisimula na siyang maunawaan na hindi lahat ng nag-uusap sa labas ng pinto ay ang mga taong mahal nila.
Nagbago ang lahat sila ay pinagsisinungalingan. Sarah, pabulong, nag-aalala. Daddy, bakit niya nasabi yon? Bakit niya sinabi si Jack? Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Narrator, Thomas. Don't worry, Sarah. Don't let those voices fool you. They're not who you think they are. They're not Jack. They're not anyone. They're just dark creatures. At hindi sila papasok. Hindi sumagot si Thomas. Naglakad siya patungo sa pintuan, tumingin sa mga bitak sa bintana, at narinig niya ang ingay sa labas na palakas ng palakas. Ang mga nilalang ay hindi lamang tumatawag sa kanilang mga pangalan, sinusubukan nilang linlangin sila sa lahat ng mayroon sila, ngunit hindi tumugon si Thomas. Sa matibay na determinasyon, tinakpan niya ng makapal na tela ang bintana, upang walang liwanag na sumilaw. Lumingon siya sa likod, nakatingin kay Sarah, sinusubukang lumikha ng mapayapang espasyo sa bahay na ito. Ngunit sa labas, nakaabang pa rin ang panganib. Narrator, Thomas. Hindi natin sila matingnan. Hindi natin sila papapasukin. Hindi kailanman. Hanggang sa matapos ang gabi at bumalik ang kapayapaan o hanggang sa ligtas tayo. Gabi na at ang bahay ni Thomas at Sarah ay tahimik, isang selyadong kahon na nakulong sa makapal na itim na hamog. Paikot-ikot pa rin ang mga nilalang sa labas, umaalingaw pa rin sa katahimikan ang mga kakaibang tunog. Umupo si Thomas sa tabi ng bintana, nakikinig sa bawat tunog. Wala siyang lakas ng loob na isipin ang maaaring mangyari kung hahayaan niyang maging mahina kung titignan ni Sarah ang mga nilalang na iyon. Ngunit ang tensyon ay umaabot na sa pinakamataas at alam niyang oras na para harapin ang katotohanan. Narrator, Thomas. Gaano na ba katagal? Isang araw o isang linggo? Ang pakiramdam na ito walang oras. Parang huminto ang lahat, parang kami ni Sarah ang huling taong naiwan sa isang abandonadong mundo. Nandoon pa rin ang hamog, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto. Lahat ay madilim at malabo, at sa labas, ang mga nilalang na iyon patuloy silang nagsisikap na makapasok. Nakahiga si Sarah sa mga bisig ni Thomas, dilat pa rin ang mga mata, hindi nangangahas na matulog. Nakaupo sila sa madilim na silid, tahimik na nakaupo na para bang kahit kaunting ingay ay magising sa mga lagim sa labas. Narrator, Thomas. Hindi na siya ang Sarah na nakilala ko. Buong gabi ang mga bangungot at wala ni isa sa amin ang nangahas na matulog. Nakaupo lang kami doon, magkahawak kamay, at umaasa na hindi kami mahanap ng mga nilalang doon o kung mangyari man, hindi sila papasok. Biglang may umalingaw sa labas ng bintana, kaya nyanig ang kwarto. Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo, nakatingin sa bintana kung saan nasalanta ng malamlam na liwanag ang siwang. Isang sasakyan ng hukbo na kumikinang ang mga headlight nito ay nagniningning sa bahay. Narrator, Thomas. Sila na. Andito na sila sa wakas. After all this waiting, I know I wasn't wrong. This is our only hope. Lalong lumakas ang tunog ng makina ng sasakyang militar, at hindi nagtagal ay lumitaw sa harap ng bahay ang isang grupo ng mga sundalong nakasuot ng protective gear, may dalang mga kagamitang pangproteksyon at maskara. Isang sundalo ang humakbang, may hawak na baril, maingat na tumingin sa paligid. Tumayo sina Thomas at Sarah, nagmamadaling binuksan ang pinto, ngunit hindi agad naglakas loob na lumabas. Ang sundalo, ibinabato ang maskara, apurahang boses. M. Reynolds. We've come to help. Kailangan mong umalis kagad. Huwag kang tumingin sa labas at isuot mo itong maskara. Isinuot ni Thomas at Sarah ang maskara at pinalabas sila ng sundalo. Pakiramdam nila ay iniligtas sila mula sa isang bagay na ibinaon sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi sila iniwan ng pagkabalisa.
Ang mga nilalang ay nasa isang lugar pa rin, nagkukubli sa ambon, at walang nakakaalam kung ano sila. Nawasak nga ba sila, o naghihintay lang sila ng isa pang pagkakataon? Narrator Thomas. Umalis kami ng bahay, umalis ng bayan. Ngunit sa puso ko, walang kapayapaan. Nandoon pa rin ang mga nilalang na yon, at kahit dumating ang hukbo upang iligtas kami, marami pa rin hindi nasagot na mga tanong. Malaya kami sa kanila, ngunit ito ba ay kaligtasan, o isang pag-aantala lamang ng mas malala? Mabilis na gumalaw ang mga sasakyan ng hukbo, na inilalayo sila sa danger zone. Ngunit kahit na nasa daan sila patungo sa kaligtasan, nakaramdam si Thomas ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Dumaan ang mga anino sa labas ng bintana ng sasakyan, at kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Narrator Thomas. Pero kahit nakaalis na kami ng bayan, kahit nakarating na kami sa kaligtasan, isa lang ang alam ko, nagbago na ang lahat. Hindi yung mundong ginagalawan namin dati. Yung mga nilalang na hollow ones, hindi lang sila bangungot. Parte sila ng mundong ito at hindi mawawala. Dinala sila ng mga sundalo sa isang base militar kung saan dinadala ang mga nakaligtas. Sa loob, tensyonado ang kapaligiran, ngunit may pakiramdam ng kaginhawahan habang inaalagaan ang mga tao, iniligtas mula sa sakuna. Gayunpaman, ang lahat ay nagsusuot ng mga proteksyon na maskara, iniiwasan ang pagtingin sa labas. Narrator Thomas. We all have to wear protective masks. No one can look outside, no one can breathe in the unpurified air. That creature's not gone. At kahit na tayo ay ligtas, ang katotohanan ay nasa labas pa rin naghihintay. Sa base, si Sarah ay nakaupo sa tabi ni Thomas, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang ama. Alam niyang hindi na mauulit ang buhay. Sarah, parehong pagod at natatakot. Dad, magiging okay na ba tayo? Natatakot ako, wala nang mauulit, di ba? Pinisil ni Thomas ang kamay ng kanyang anak, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Pero hindi maitago ng ngiting iyon ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ang kanilang kwento ng mga nilalang, at ang mundong dati nilang nakilala ay nabago magpakailanman. Narrator Thomas. We survived a night of nightmares. But life might never be the same again. Ang mga katanungan ay nananatili, ang mga sikreto ay hindi pa nabubunyag. Hindi natin alam kung ano talaga ang mga nilalang na yon o kung babalik pa ba sila. Ngunit isang bagay ang alam ko, isang bagong mundo ang naghihintay sa atin.